Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking panibagong video. May kita nyo po dito yung aming mga alagang tilapia. At ngayon po yung ika-3 buwan po nila. Para sa mga bagong viewers po ng aking channel, itong aming concrete pan ay may sukat po na 8x8. Tinati po namin to sa dalawa. Mamaya po ay sasalok po kami ng tilapia para po makita kung gano'n na po sila kalalaki. Dito naman po sa kabilang pan na may sukat na 4x8 ay naglagay po kami ng panibagong mga hito fingerlings na nasa 2 to 3 inches po. Nabili po namin ito ng 3 pesos and 50 centavos bawat isa. At ang kabuuang bilang po ng mga hito fingerlings na nilagay po namin ay nasa 1,500. At susubukan po nating sumalok para makita natin kung gano'n na po sila kalalaki. Balang pinapakain po naming feeds ngayon dyan ay yung grower feeds. Pinapakain po namin sila 3 times a day. Samot may lasing. Kinalan. Mag-agigat kita talaga nga ba? Yeah, lagi man. Okay. Ako ito talaga paano. Diyan ka ganda na tayo. Isa na drop ko yun. 3 fingers, 4 fingers natin. Diyan na pati. Ayan, at nasa 3 to 4 fingers na po yung mga alaga naming tilapia dito. Bali, hindi po sila pare-parehas ng laki. Mga after 1 month po ay pwede na pong harvestin tong mga to. Bali, ang tubig po namin dito ay nagpapalit po kami after 3 to 4 days para po mapanatili po yung kalinisan ng tubig dito sa aming concrete pan at hindi rin po tumaas yung ammonia level na siyang nagiging dahilan po ng pagkamatay po ng ating mga alagang isda. Minsan naman po kapag hindi pa po umabot ng 3 to 4 days, kapag napansin po namin na medyo matamlay na po yung mga alaga naming isda, ay nagpapalit na po kami ng tubig. Baka tumatas na po yung ammonia level ng tubig na siyang nagiging dahilan ng pagtamlay po ng mga alaga naming isda. Si Daddy video lang siya kung nagpunta tayo doon. Nandun yung Dito naman po sa nilagay po naming mga hito fingerlings ay hindi rin po pare-pares yung laki nila. At ang pinapakain po namin na feeds dito ay yung fry mash feeds. Ito po yung parang darak. At mga after 1 month po ay pwede na po namin i-separate yung mga fast grower para hindi po masapawan sa pagkain yung mga kasama nilang mga hito. At kung mapapansin nyo rin po ay naglagay po kami ng aerator para sa mga hito para po mag-supply ng dissolved oxygen. At ito naman po yung mini concrete pan po namin na may sukat po na 4 meters by 2 meters. Dito po namin nilagay yung mga naging anak po ng mga grow out na tilapia po namin. At naglagay din po kami ng aerator dito para mag-supply din po ng oxygen.
Sa mga nagtatanong po kung ano po yung mga gamit po naming aerator dito sa aming mga concrete pond, ay ito po yung Hilea CP60. Na-order po namin ito sa Shopee. Dito naman po sa 8x8 na concrete pond, ang ginagamit naman po namin na aerator dito ay itong LP100. Bali ang kaibahan po nito sa may Hilea CP60 ay automatic po itong umaandar pagkasaksak. Medyo maingay po itong LP100 at wala po siyang built-in battery. Hindi kagaya po ng Hilea CP60 na kapag wala pong kuryente ay pwede po nating gamitin. Ang kagandahan naman po dito sa LP100 ay malakas pong mag-supply ito ng oxygen. Yan, kita nyo po. Kaya nyo pong supply ng oxygen ng dalawang concrete pan. At ito naman po yung monitoring system po natin para po sa dissolved oxygen, pH level ng tubig, at temperature po ng tubig po natin dito sa pond, na sponsored po ng mga estudyante po ng TUP Manila. Thank you po.